Germs, good morning. Meron tayo ditong project. ADB 160. Ang gagawin natin dito ay rewiring. Ito, tingnan natin yung existing wiring niya. Bali, itong motor na to, meron tong dalawang MDL. Isang night reaper, tapos isang maliit sa ilalim. Ito yung maliit, yung malaki niyang ilaw nasa crash guard. So, bali tinanggalan natin yung crash guard, hindi na natin siya makikita ngayon. Pero parang night reaper yung ilaw niya. So, bali dito, ang nagiging problema ni Sir, kahit nakapatay na yung motor, minsan umiilaw yung MDL. Ngayon, eto, napansin natin dito sa wiring niya, eto, pinasok na ng tubig yung kanyang relay. Bali, 2 peraso to. Ang nangyayari nito, nagkakaroon na siya ng short circuit dito sa relay pa lang. Kaya, kahit nakapatay ignition niya, umiilaw yung MDL niya sa ilalim. Okay, check pa rin natin yung ibang wiring natin dito. Ito yung busina niya. Kia. Original ba to? Okay, original naman. Ito yung way ng wiring niya. Ayan. Naka-open lang siya. Tapos ito naman, naka-electrical tape. Ayan, ganyan lang yung itsura niya. Tapos dito sa part na to, andito rin yung relay ng busina, tapos yung isang MDL. Ito yung relay ng MDL na maliit. Ito yung relay ng MDL na malaki, tapos yung busina nga natin. Ayan, ayan yung itsura niya. Ganyan namin siya naabutan. Bali, kakabaklas lang natin nung paha niya. Ayan yung nakita natin, yan yung bumugad sa atin. Dito sa side na to, nandito rin yung isang busina niya. Bali, tinanggal na yung stock horn niya, hindi na dine-activate. Tapos wala na rin sa possession niya yung busina. Bali, hindi na ibigay sa kanya yung stock horn niya. So, naiwan na yata dyan sa pinagpagawaan niya. Ito, malayong malayo to sa way ng wiring namin. Kaya kung tatapusin nyo yung video na to, makikita nyo mamaya yung itsura nung wiring namin dito sa JR Motorworks. Ayan, tingnan nyo maigi. Pagmasdan nyo maigi yung klase ng wiring na to. Dito naman sa kabilang side, ayan, kung makikita nyo yung wire na yan, ayan yung ground niya. Tapos dito niya kinuha sa part na to. Wala namang problema, okay lang naman kasi ground lang naman yan. Pero mas maganda sana kung na-tidy natin to ng maayos, tapos nabalot natin yung mga wire niya. Okay, so ayan, pinakita ko lang naman sa inyo yung before nitong motor na to bago natin ayusin, para may idea kayo kung ano yung trabaho na ginagawa natin dito. Bali, itong area na to, mamaya after natin matanggal yung mga existing wire niya, lilinisin natin to, pagmumukhay natin bago ulit itong area na to. Tapos saka natin ilalatag yung harness natin. Saka pala yung harness natin, nakikita nyo naman siguro sa mga video natin. Available yan online, tsaka dito sa Shopee. Tapos ito, wala rin tong passing. Bali, ang gagawin natin ngayon, yung package na ginagawa natin, merong price switch, merong passing dito, tapos hindi na natin i-activate yung stock horn niya kasi wala siyang stock horn talaga. So, bali, loud horn lang to. Loud horn lang yung mangyayari nito. Dito naman sa may battery side niya, ito yung napansin namin. Isang piraso lang yung fuse box na ginamit. Fuse box para sa MDL tsaka sa loud horn. Yan, isang piraso lang. Tapos yung mga wire na ginamit dito medyo maninipis din. Kaya talagang papalitan natin lahat yan. Babaguhin natin lahat ng wiring niya. Mamaya, abang-abangan nyo na lang yung finished product nito. Tapusin nyo lang yung video para magkaroon kayo ng idea kung ano yung workmanship natin dito sa JR Motorworks pagdating dito sa pag-wiring ng MDL tsaka busina. Germs, update tayo dito sa project natin, ADB 160. Natapos na natin i-rewire yung kanyang motor. Nalagyan na natin ng panibagong harness, tapos nailipat na natin yung busina. Ito, tingnan natin.
Ito na yung bagong setup ng kanyang motor. Nilagyan natin ng harness natin made by JRM. Tapos tinanggal na natin dito yung busina niya. Yung kanina, yung nakakalat dito na busina. So mag-umpisa muna tayo dito sa harness natin. Ito yung itsura niya kapag kinakabit natin sa motor. Kaya nga pala dun sa mga nag-o-order sa atin sa online, sa Shopee, ganito dapat yung magiging itsura nung ikakabit ninyong harness. May mga pinapadala kami sa inyo na cable tie. Yan, kagaya niyan. Yung mahabang cable tie, dyan nakatali yun. Tapos yung ibang cable tie dito sa part na to. Tapos dito sa gilid. Tapos yung ibang cable tie naman, ayan, ganyan, dito. Tapos yung may ballaster, ayan, may mga cable tie yan dyan. So para ma-achieve ninyo yung gantong setup ng harness na binibili niyo sa amin, sundan nyo lang yung video na to para mag-guide kayo kung paano nyo itatali yung mga wire natin. Tapos yung pagkaka-setup ng busina, dapat ganito rin yung itsura. Tapos supposedly dapat meron tong stock dito. Kaya lang, hindi na natin na isama kasi wala siyang dala. So ito, yung bolt na yan, nandiyan yung stock ito. Yung space na yan. Okay, balik tayo dito sa motor na nire-wire natin. Kung mapapansin nyo, yung area na rin na to, nilinis na rin natin yan. Kasi kanina medyo putik-putik siya, maraming alikabok, nilinis na rin natin para mas maganda, mas maliwalas tingnan yung motor natin. Okay, so ayan na yung itsura niya, ayan na yung update natin dito sa rewiring natin. Dito sa switch ng MDL niya, ito pa rin yung ginamit natin, yung existing niya. Nag-add lang tayo dito ng passing switch, ito. Ngayon, sa busina niya, meron tayong kaibahan. Wala yung selector natin dito kasi wala naman siyang stock horn, so wala naman ise-select dun sa busina niya. Pero kung sakasakali man na mayroong stock horn, magbubutas lang tayo dito, tapos lalagay natin yung ating hollow switch, yung pinaka-selector switch natin. Ito yun, ito yung wire na yun. Kanina kung mapapansin nyo yung busina, nakatali-tali lang siya. Ngayon ang ginawa natin, nilagyan natin ng mga terminal. Ayan yung kulay blue na yan, pati yung loob. Okay, so hindi na to bara-bara na wiring. Inayos na natin to para mas maganda na yung result ng kanyang ilaw tsaka busina. Actually, na-testing na namin yung motor na to. Maganda na yung tunog ng busina, tapos yung ilaw niya maganda na rin yung bato ng ilaw. Medyo lumakas-lakas yung kuryente. Okay na yun. Dito sa may battery, papakita ko lang sa inyo. Nandito yung dalawang fuse box natin, tapos yung fuse top. Ayan, dyan nakalagay. Naglalagay tayo ng fuse top dito sa may, ayan, yung nakalagay na USB. Diyan tayo naglalagay ng fuse top. Tinatanggal natin yung existing fuse niya na 5 ampere, tapos pinapalitan natin ng 10 ampere para dun sa ilaw. Ayun, yung tie din ito, iayusin lang natin yung wire niya para hindi siya masyadong magulo. Ngayon, kung magka-problema yung ilaw or busina, dito muna tayo mag-check sa fuse box niya. Titingnan natin kung busted or may naputol na wire o kaya nag-loose yung connection dito sa battery natin. So, yan muna yung pinaka main suspect kapag nawala yung busina natin tsaka ilaw. Okay, tapos na tayo dito sa project natin, ADB160 rewiring. Ngayon, sa mga gustong magpa-rewire, mag-PM lang kayo dito sa page namin, JR Motoworks. Available naman kami everyday. Monday to Sunday, available kami. Open kami 9 AM to 8 PM. Pwede kayo mag-PM para may ready natin yung mga harness ninyo. Okay? Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Okay? Yan. Dito sa labas, meron tayo ADB160 na tinitira rin na ball ring.